nagkaroon po ng pagkakataon na mag-issue nga ng subpoena ng NBI kay VP Sara. Pero mas pinili po ni VP Sara na harapin na lang yung media. Doon po siya nagsalita dahil nakita niya parang bias. Hindi po patas ang investigation ng NBI sa kanya. Partner. Yun. Yung sinabi niya. At iginit pa nito, hindi niya pinagsisisihan yung mga pahayag kaugnay sa naging banta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. At sabi niya, handa siya sa anumang mangyayari sa kanya. Maging ang worst case scenario sa sinampang impeachment complaint laban nga sa kanya. At sinabi pa ng pangalawang Pangulo, sabi niya, haharapin niya ang isinampang kaso laban sa kanya sa korte kahit siya pa ay makulong at walang planong umalis nga ng bansa. Partner, pakinggan natin. Para patas tayo, mamaya niyo kung ano sinasabi ni Aljo dito. Statement ito mismo ni Vice President Sara Duterte. For grave mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. Makita na natin the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC on the Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, that there are several kinds of threats, but nakita niyo na they said, I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is no, you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Yan. Ito po yung statement ni VP Sara nang siya po'y humarap sa media na kanyang pong paninindigan bayan na wala siyang dapat ipaliwanag sa paggastos ng Office of the Vice President sa 612.5 million pisong confidential funds at ng Department of Education. Okay. Kanina din, sinabi niya na hindi na siya, baka kukuha siya ng mga private security na lang kung ipo-pull out yung miyembro ng Vice Presidential Security Group. Kung ipo-pull out yan, yung ilang pang miyembro ng Vice Presidential Security Group ay hindi na siya tatanggap ng kapalit. Yun yung sinabi niya. Okay, so at hindi niya ibibigay sa mga law enforcement agency yung hawak niya mga dokumento. Kaugnay nga doon sa detalye sa banta ng kanyang buhay. At wala siyang balak ngang makikipag-ugnayan sa mga lagad ng batas dahil wala siyang tiwala nga sa mga ito. Yun yung sinabi niya Kasi pakinggan natin na para maliwanag Okay, ito po ang sinabi ni Good morning po, VP Sara. Hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines. Yun, maliwanag Ito po Aljo Bendijo sa DCXL News. Ito naman sa NBI partner, habang may oras pa tayo, ito yung balita natin kanina Dahil ang NBI po ngayon, patuloy na nangangalap ng investigation. Ebidensya. At patuloy ang kanilang investigation, Okay, so nangangalap sila ngayon ng ebidensya. Dahil po nga doon sa banta nga ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez.
Okay, nandun na yun. Okay. So, kahit hindi na sisipot, pero dahil hindi na nga sumipot, okay, si VP Sara sa pangalawang pagkakataon sa imbitasyon sa kanya ng NBI. Moto proprio itong ginagawang investigation kasi ng NBI. Trabaho po nila yan, mandato. So, sinabi po ni Director Jaime Santiago, yung lahat na makakalat nila mga ebidensya dito, bayan, ay para sa fact-finding investigation na. So, ang target nila ay isumite ito sa DOJ. Kasi ang NBI under po ng DOJ. Okay. By next year, 2025 of January. Yung kanila pong binubuong fact-finding investigation. Yung resulta ng investigation nila. So, kahapon, abogado lang ni VP Sara ang pumunta po doon sa NBI. Dala ang kanyang sulat. In fact, pinakita nga ni Director Santiago ang sulat sa media. Galing kay VP Sara. At iginit ni Director Santiago doon sa sulat mismo ni VP Sara na siya pinayuhan daw ng kanyang mga abogado na wag nang dumalo sa investigation at wag magbigay ng mga sworn statement. So, hindi po masisisi ngayon ni NBI Director Santiago kung ganon ang, siyempre, yung kanyang persepsyon ni VP Sara, ang kanyang pag-iisip. Pero sana ay mananatili silang nakatutok. Ang NBI actually dito nananatiling nakatutok sa trabaho nila. Wala silang kinikilingan. Walang kinikilingan ito, Okay. Sabi po ni Director Santiago, bukas pa rin ang NBI kay VP Sara Duterte pero binigyan din po ni Director Santiago. Ito yung balita natin kanina, partner, na hindi na sila magtatakda ng araw pa upang muling imbitahan ito. So sayang yung pagkakataon. Kasi nga mandato lang talaga ng NBI, trabaho lang po nila, kaya nga National Bureau of Investigation na mag-imbestiga, partner. Ayan. We just state that obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office administrative superior, head of agency and the President's alter ego, while the Honorable Executive Secretary is the President's chief alter ego. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with the office and her desistance from appearing and giving any statement on December 11 today, 2024. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. So yung mga iba pang kaganapan ng kahapon, bayan, yung BICAM, ayun na po, 1.3 bilyong pisong budget cut. Office of the Vice President. Yan ang nangyari. Niratify na po ng Kongreso ang pinal-bersyon 2025 General Appropriations Bill na naglalaman po ng 6.352 trilyong pisong national budget. So pirma na lang ng Pangulong Marcos Jr. ngayon ang inaantay upang maging ganap ng batas ang pambansang pondong ito. For next year ito, Okay, tinapyasan po ng budget ang Office of the Vice President. Magkano? 1.3 bilyong pisong budget. Malaki-laki ito. Okay. So, sa ginanap na Bicameral Conference Committee, inadapt ng Senadong bersyon ng Kamara. Nagaling ito sa mababang kapulungan, inadapt po ng Senado. Wala. Magkano lang ang budget ngayon? Ng Office of the Vice President, 730 plus milyong piso na lang. Alright. Pero may mga nadagdagan. DPWH, DND, Kamara at Office of the President. Bawas pong pondo ng DepEd, SHED at SUCs. Tinanggalan din ng BICAM ang pondo o subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth. Alam niyo kung bakit? Ang laki po ng kanilang pera, hindi nagagastos. 74 bilyong piso po ang tinanggal sa budget ng PhilHealth. Dahil dapat lang gamitin muna yan ng state health insurer ang excess money nilang 600 billion pesos na naitabi o reserba nilang pondo. Ngayon, tinamaan ang PhilHealth.
Lalo na ang Office of the Vice President. Ang laki pong talagang ibinawas. So ang budget na lang ngayon ng OVP, 733 milyong piso. Nauna nang hiniling ng OVP 2 bilyon, 2 billion pesos na budget, tinapyasan ito ng Kamara. Ngayon, 733 na lang. Dahil sa pagkakatulad umano nilang proyekto ng OVP sa iba pang ahensya ng gobyerno. Okay. So, bayan, iyan po ang mga nangyari po kahapon. Iyan po yung diskresyon. No? Diskresyon po yan ng dalawang tawag na sangay na pamalaan, ang Congress, at antayin natin kung yan ba ay aaprubahan ng Presidente. Di pa natin alam baka mamaya babalik yan sa Congress. Ano ba yan? Baka meron kayong nakaligtaan. Dahil nag-ugat po kasi ito sa Confi Fund. Okay, naintindihan natin ang confidential funds. Hindi lang po sa Office of the Vice President, Ang confidential funds po kasi bayan, may batas tayo niyan, Confi nga huwag kayong makialam. Yung liquidation, ganun din. May flaws kaya inaayos. Mas hihigpitan. Ang tatamaan po niyan, siyempre, pag naging batas yan, retroactive application ba yan o prospective application? Aljo Bendijo sa DCXL News. Ano